Wala nating minimiting pupuntahan. Maraming salamat po. Thank you, Senator. Senator Dick, 1 minute. Ang pakay po ng isang leader ay palabasin ang galing ng kanyang sinasakupan. Hindi dapat niya pinapaasa ang tao, ngunit kailangan ang tao hindi naka-handout, ngunit ginagamit ang mga kamay at isipan para buhatin ang suliranin ng isang bansa. Kung pinapaasa natin ang tao, may pader tayo sa utak. Hindi makakilos, walang innovation, walang imagination. Yan ang ginawa sa atin ng mga banyaga noong nakaraan. Kaya panahon na para basagin natin ang nakapader, ang mga tanikalang nilagay sa ating mga utak that the Filipino must have dignity through hard work. That the Filipino, kailangan mayroon siyang tungkulin bago karapatan. Dapat makita na magagawa niya ang dignidad sa anumang bagay. And above all, he can find his future in the Philippines. He doesn't have to find his future in foreign shores and destroy part of his family. Naaawa ko. Ako kung tatay ako, naiiwanan ako, naaawa ko. Kailangan ayusin natin para the people can find their future here in our own native Philippines. Yan ang kailangan natin magawa. Brother Eddie, please. Sa gitna ng malaganap na kasamaan ng poverty, injustices, corruption, patuloy ang paglusong ng ating bansa sa kawalan ng pag-asa, maibalik ang pag-asa sa magitan ng tinatawag na tunay na paglutas sa problema ng kahirapan, ng katiwalian at ng injustisya. Edmund Burke said, "For what is necessary for evil to triumph is for good men to do nothing." Sinabi rin ni Mahatma Gandhi, poverty is the worst form of violence. Sinabi ni Nelson Mandela, poverty is man-made, and therefore man has the right and the obligation to correct it. Sinabi ni John Maxwell, everything rises and falls on leadership. Itatayo po ng Bangon Pilipinas ang isang klaseng leadership na hindi pa nararanasan sa Pilipinas, a righteous, good government, and it will accelerate the transformation of the Philippines to be a blessed nation of God with prosperity, freedom, and liberty. Genuine democracy will be experienced by the masses. Thank you. Ginoong Perlas, please. Sinabi po ni Einstein, you cannot solve a problem with the same consciousness that created the problem. Hindi natin po mabibigyan ng sapat na solusyon sa isang traditional political system na nagsira nitong bansa natin po. So hindi po natin maasahan ang traditional politics po para magbago po ng Pilipinas. So one thing po na pwede niyong tandaan po sa akin, outside ako po sa political system, 40 years na ako nagsiservisyo, pero hindi po ako ignorante sa political system dahil marami na akong nagawa po para palitan ang mga nangyayari po sa loob ng pamahalaan. So itong outsider po na status, ang ibig sabihin po nito, kaya ko pong i-challenge yung sistema, may political will na walain yung korupsyon at kahirapan po at maghanda po tayo sa challenge ng climate change na matindi at lahat po tayo i-mobilize para pagbago natin po ang Pilipinas. At mula po sa ating Pangulo, 1 minute. Pwede ba makahingi ng plus 30 seconds? 1 minute, sir. Please. Akin pong masasabi ay this is the twilight of my life. Ito na po ang huling yugto ng aking buhay. Wala po akong pinapangarap kung hindi makaganti ng utang ng loob sa ating mga kabayan. Higit sa lahat yung mga mahirap. Sapagkat kahit na nakulong ako, hindi nila po ako iniwanan. Ibinoto pa rin nila yung aking mag-ina, si Dr. Aloy at saka si Jinggoy. Kaya hindi ko po malaman kung paano ko makakabayad ang utang ng loob. Kaya po, ang aking alam pangarap ay makaganti ng utang ng loob sa kanila, sa ginawa nila sa akin. Lahat po ginawa na, artista, mayor, senator, vice president, president. Kaya I just want to be remembered that ERAP championed the cause of the masses. Salamat po. Ginoong Chidoro, 1 minute, please. Sa panahon po nito ng ating kasaysayan, napakalaki ng suliranin. Kakaiba sa intero na kasaysayan ng Pilipinas. Ngunit napakalaki din po ng mga opportunities na pwede nating sakyan, lalo na sa darating na taon. Kailangan ng isang lideratong may kakayahan at maalam na liderato upang sakyan itong mga oportunidad na ito at tugunan ang mga suliranin na ito. Ngunit sa kabila po ng lahat nitong mga presidential fora na ito, isang dapat na sumasagot po ng katanungan at katugunan ang ating mga kandidato, ang isang dapat pong hindi makalimutan ng ating mga kababayan, kailangan din po ng Pangulong sasangguni sa kanyang kabinete
at makikinig at sa mga legislators at sa iba't ibang sektor ng ating lipunan at makikinig sa taong bayan. Pag-akala ng Pangulo, alam na niya lahat, yan ang umpisa ng kanyang kasiraan. Kaya dapat po ang Pangulong maghihilom, makikinig at gagawa. Thank you. Ating pong palakpakan at pasalamatan muli ang ating mga panauhin, ang dating Pangulong Joseph Estrada, Senador Noynoy Aquino, Senador Richard Gordon, Brother Eddie Villanueva, Konsihal J.C. De Los Reyes, at Ginoong Nick Perlas. Gentlemen, thank you very much po. At siyempre po mga kapamilya, sa COMELEC, at sa PPCRV, The Philippine Star, at ang ABS-CBNnews.com. Thank you po din sa ating live audience ngayon mula sa iba't ibang kolehiyo at universidad. And thank you po sa UST for being our host tonight. Go Uste! Go Uste! Mga kapamilya, ito po lamang ang simula ng ating pagkilala, pagkilatis at pagsusuri sa mga pambato sa darating pong halalan. Tayo po'y muling magkita-kita sa next forum. At naway, natulungan po namin kayo para makapili ng tama sa 2010. On behalf of all the men and women of ANC, ABS-CBN, and ABS-CBNnews.com, magandang gabi po. Ako po si Ted Filon. Ito ang harapan, the ANC and ABS-CBN Presidential Forum.